Hoy, magandang hapon. Kamusta? Kamusta kayong lahat? Bali, andito na naman tayo sa isang panibagong yugto ng ating vlog. So, sa nakikita nyo mga pare ko, nasa harap tayo ng aking motor. So, Click version 2, 125. Ang pag-uusapan naman natin ngayon is kung paano magkabit ng malakas na busina sa ating motor at pwede rin natin paganahin yung kanyang stock na busina. At ang pinakang highlights nito, meron siyang rapid horn, yung tututututut, yung gano'n yan. Pag dinina natin yung busina. So ngayon, bali medyo kapos kasi tayo sa oras, so pinaspasan na natin yung wirings. Eto, kung makikita nyo, ito yung ating original na busina. Ayan siya. So, nakabalo tayo ng shrinkable tube. Heto. Kaya lang wala tayong ibang available na tape. Kaya red na lang yung pagdating sa ibang dugtungan ng tube. Ayan. So, ito yung ating harness na ginawa. Ito siya. Ito yung papunta ng ating hollow switch. Ayan. Ito nakabalot siya ng electrical tape. Kasi naubusan tayo ng malaking shrinkable tube na kagaya nito. Ayan. So, itong sa baba, mula dito sa existing na busina, paakyat is naka-tube. Tapos pagdating dito sa hollow switch, naubusan tayo ng shrinkable tube, kaya binalot na lang natin ang ating electrical tape. At syempre, ito yung ating loud horn kung tawagin. Kakaiba siyang busina. Ito yung ating compact horn. So, ayan. Stock horn, ito. Yung original na busina. At ito naman yung compact horn. Malaking busina, iisa lang siya, pero solid yung tunog. At syempre meron siyang mga pare ko, ito yung relay. Ito yung kanyang relay. At ito naman yung Shinigawa. So explain natin sa inyo sa aking simpleng diagram para masundan nyo. So ngayon kasi tinapos na natin yung wirings. Medyo kapos kasi tayo sa oras, kaya hindi na natin na isa-isa, pero susubukan nating ipaliwanag sa diagram. At sana naman is may paliwanag ko ng maayos. Subukan natin yung ating best. So, ito tayo ngayon mga pare ko. Ito, iikot lang natin ang ating may huwagang camera. So, ayan tayo. So, ito mga pare ko, nabilog na ito nandito. Ito yung ating halo switch. Ayan. Bali, siya yung pinakang control natin kapag ang busina na gusto nating paganahin is yung stock horn. So, ito yung control niya. Kapag ang gusto naman nating paganahin is yung malaking busina, ito rin yung control niya. So, ngayon, sa diagram natin mga pare ko, ang nakadesign kasi dito is dual horn siya. Ito. Dual horn. So, ngayon, ang kinabit ko kasi dyan mga pare ko, isa lang. So, compact horn lang yon, yung malaki kaninang hawak ko, yung kulay red. So, ngayon, subukan nating ipaliwanag sa inyo. Subukan ko yung aking knowledge na sa pagpapaliwanag. So ngayon ito mga pare ko, kung makikita nyo ito, itong dalawang wire, itong tinuturo ko, meron siyang positive tsaka negative. So itong positive, ang gagawin natin is susuplayan natin si halo switch, yung common. So yung halo switch pala natin mga pare ko, ito yung ating halo switch. So may mga tagging na yan, ayan o, para hindi na ako liligaw o nalilito sa mga kulay ng wire na to, kasi hindi pare-parehas yan, depende sa halo switch na mabibili nyo. So dito yung kulay tawag dito, yung kulay dilaw sa halo switch na nabili ko is ito yung common. Ayan, ito yung common nya. Ayan o, ayan. So ito yung stock na wire natin mga pare ko ya. Dito muna tayo. Ayan, ito yung stock na wire natin galing sa ating busina. Yan, pag hinugot nyo yung busiya, yung stock na yon, yung isa nun, idiretso nyo lang sa common ng halo switch. So, ito na siya. So, ito na siya mga pare ko. Ayan. Tapos, yung isa naman na negative, diretso nyo dun sa stock na busina. Ayun. Ayun siya mga pare ko. So, ikutin ko lang ulit ng ating camera. Ayan. Dito muna tayo sa halo switch ha. So, etong positive, idiretso nyo yan sa common ng halo switch. At ito namang negative, idediretso nyo yan sa stock na busina natin. So, meron ng positive yung ating halo switch. At yung negative naman, idediretso nyo dun sa stock horn. So, ito may negative na to.
Ngayon, ang normally open naman natin, yung normally open ng ating halo switch, supplyan nyo rin yan ng positive papunta dito sa interrupter relay. So hanggang dito muna tayo para di tayo nagugulo. So may positive ka na pumasok sa halo switch, at yung positive na yan, kapag nag-switch on ka, is papasok din yan dito sa ating interrupter relay. So eto na siya. So bali itong input ng ating interrupter relay may positive na. So dahil pinatakbo natin dun yung isang negative sa horn, splice kayo dito or dugtong kayo dito papunta din sa input ng ating interrupter relay. So meron na siyang negative at positive yung ating interrupter relay. Alin nga ba yung interrupter relay natin? Ito siya mga pare ko. Ito yung tinutukoy natin. Ito siya. Itong nabili natin is Shinigawa 12 volts interrupter relay. So ito na yun mga pare ko. Kaya may sample tayo ditong natitira. So bali ito na siya. Ito na siya mga pare ko. Ayan na siya, yung black and red. So ito yung positive at ito yung negative. Ayan. Ngayon, so ito na to. Meron na siyang positive at negative. Ngayon naman yung isang wire nyo galing dun sa horn, i-connect nyo sa normally close. So kapag nag-on kayo dito, or depende sa setup, halimbawa naka-stack lang, hindi nyo pirines, may supply na to, may positive at may negative na. Kasi yung positive pumasok na dito sa halo switch, at yung negative nyo naman dumiretso sa horn. So yung output niyan dito na rin yan, magpapanagpo na sila dito. Kaya magkakaroon to ng power. So ito naman na gilid na to, 1 and 2, ito yung ating negative, ito yung ating negative, at ito yung ating positive para sa halo switch yan, para sa ilaw. So ngayon, dito na tayo. Ito yung ating Shinigawa. Ito yung interrupter relay natin. Ito yung nagbibigay ng putol-putol na supply ng kuryente. Kaya yung busina natin, tututututut, ganun yung tunog niya. So, yung output na tinutukoy niyan mga pare ko, itong dalawang dilaw na to, kung makikita nyo, itong dalawang dilaw na to, walang problema yan pagdating dito mga pare ko. So, output na rin naman yan. So, itong 86, ito siyang isang dilaw na to. Yung 85, ito rin isang dilaw na to. So, pwede itong magkapalit mga pare ko ya. So, ayan na siya. Pwede itong magkapalit. So, itong positive, pwede nyo ilagay sa 85. So, itong negative, pwede nyo ilagay sa 86. So, okay na. May supply na tayo. May supply na yung ating relay. So, ito pala mga pare ko ya. Sorry, di ko nabanggit kaagad. Ito pala yung ating relay. Ito siya mga pare ko ya. Marami tayong spare. Ito yung relay. Ito yung relay na yan. So, pag hinugot natin to, yan, andito yung mga number niyan sa loob, makikita nyo, may mga number yan. Ayan. May mga number yan siya. So, na-drawing na natin yan. So, ito yung mga number niyan sa loob. Bali, itong relay pala na to is 4-pin relay. So, meron na tayong negative at meron na tayong supply, yung output ng ating relay. Pwedeng magkapalit, 86 or 85, kahit alin sa dalawang wire ninyo magkapalit. At punta na naman tayo dito sa ating battery. Ayan. Sa ating battery, meron tayong negative at positive. So, yung positive natin mga pare ko, pagapang tayo ng isang wire, papunta sa 30. Papunta tayo sa 30. Ngayon, syempre, kailangan natin maglagay ng fuse. Ito yung fuse. Yung paglalagay pala ng mga fuse pare ko, hindi yan 15 or 10. Depende dun sa laki ng busina na ilalagay nyo para makompute nyo yung fuse na kailangan ikabit nyo dito. So, meron tayong positive, supplyan natin tong relay. So, meron na tayong positive supply. So, ayan na. Ngayon, itong nakasupply dito sa atin mga pare ko, ito yung supply natin galing stock horn sa Shinigawa interrupter relay. Ngayon, ito naman nandito sa ating battery. Ito, body ground nyo lang to na negative. So, ngayon, itong 30 na to, ang trigger kasi nito mga pare ko is 87. Is putol po talaga kasi yan, wala kayang connection. So, nagkakaroon lang yan ng kuryente. Once na nagtitrigger na sila, saka lang yan sila nagko-connect. So, ito na ngayon yung ating busina. So, ito na ngayon yung ating dual horn. Ngayon, dahil nga dito sa ating motor, pinakita ko sa inyo kanina, isa lang yung ating horn, compact horn yun. So, parehas lang din yung connection yan mga pare ko. Imagine nyo lang na isa to. Yan lang yung ating busina. So, dito kasi sa drawing ko, nakadesign do sa pangdalawahang busina. So, yung output, itong positive no, ang output nito magiging 87. So, positive pa rin yan. So, ang terminal lang ating busina, meron yung negative, positive. So, pagsamahin nyo lang yung positive, pagsamahin nyo yung negative. So, yung negative, naka-body ground. So, kayo pa rin yung masusunod pag halimbawa kayo ang nag-wiring ng unit nyo. So, itong negative na ito mga pare ko, pwede nyo itong ilagay sa body ground. At yung negative ng halo switch natin, eto, pwede nyo rin itong ilagay sa body ground. Pero kung depende pa rin sa inyong sa inyong diskarte, pwede nyo
pick upin tong negative na to ng halo switch, yung negative ng halo switch at yung negative ng horn, pwede nyo pagsamahin yan, ito, tsaka ito, pwede nyo pagsamahin, pwede nyo i-direct sa battery. So, depende pa rin sa design ninyo. Kayo pa rin yung masusunod. So, ayan, hindi tayo masyadong magaling mag-explain, pero naiintindihan natin yung ating ginagawa. So, ayan yung ating diagram. Ayan siya mga pare ko. So, ngayon, dito na tayo sa aking ginawa sa aking motor. So, eto na yun mga pare ko. Marami tayong dito relay. Ito yung tinutukoy ko kanina na galing battery. So, yung isang linya na to mga pare ko, nakalinya sa positive. So, ito yan, oh. Connected yan sa positive. So, bago yan pumunta dun sa horn, eto, meron tayong fuse. Ayan yung fuse natin. At pinagapang natin yan sa ilalim. Ito na yung ating kable, oh. Ito mga pare ko, kung makikita nyo, naka-shrinkable tube siya. Ito siya. So, positive yan, ha. Positive. Galing sa positive ng battery. At yung negative ng ating battery, ito kasi yung main ground ng ating motor. Ayan mga pare ko, itong itim na to. Ito yung ating main ground. So hindi na tayo kumuha dito sa battery. Dito na tayo nag-pick up sa main ground ng ating motor para hindi magulo yung ating battery compartment. So andito na. So umakyat yan. Ang laman nitong hose na to, mga pare ko, ang laman nitong hose na to is dalawa. Ayan, dalawang wire ang laman nito, na shrinkable tube na to. So negative at positive. Yung positive galing sa ating battery at yung negative galing dito sa ating body ground. So ito. So pagapang nila, dito tayo ngayon. So mahulog pa. Ayan, dito muna natin to. So yung pinagapang natin mga wire pare ko, ito na yan. So dalawa yan. Negative at positive yung laman yan. Yung positive nakadireksyon dito sa yung positive yung red nagaling dito sa battery, nakadiretso dito sa 30 ng ating relay. Yun yung nandun sa drawing natin kanina sa diagram. Ito yung nandito sa diagram natin mga pare ko. Yung 30, yan. Ito yan. Galing sa positive, gumapang yan dito sa ating relay. At yung output ng positive na yan mga pare ko, ayan. Ito yan yung isa na nakalagay sa ating busina. Itong kulay red. Itong pula na to. Yan yung output ng ating relay, galing dito yan. So ito naman na green, yan yung negative na galing sa ating body ground. Kaya yung wire natin, mapapansin nyo, wala tayong mga nakatap dyan. So ngayon, ito yung ating busina. Ito yung ating loud horn. Compact horn to mga pare ko. Ang pinakang control natin, itong relay at itong Shinigawa. Ito yung nagbibigay ng supply na putol-putol na kuryente. Kaya yung tunog ng ating horn is nagra-rapid. So ngayon, ano nga pala itong brand ng ating nabiling busina? Ito siya mga pare ko. YSK 888. Ayan, compact horn. So ito yung ating ikinabit. Pag bumili pala kayo nito, may kasama siyang isang relay. Ayan, may libreng relay. Tapos may konting accessory siya sa loob. Ayun. Ako naman hindi ko na to kailangan na relay na to kasi napakarami nating spare. Ayan. Kasi ito nga pala pare ko yung ating horn dapat nagagamitin itong Bosch. Bagong-bago pa to. Kaya lang ang issue nito, kapag nababasa to, nangigingungo. Ito. Kaya advice ko na lang din sa inyo na kung bibili kayo ng busina, balak niyo mag-upgrade ng horn, wag kayong bibili nitong Bosch na to. Hindi sa sinisiraan ko tong brand na to Dahil ang issue talaga nitong shell type na to, ito. Pag nababasa to ng tubig, nagigingungo yung tunog nito. Ayan. Para sa awareness lang mga pare ko. Kasi sayang ng pera So yung price nito, na dalawa na to, tsaka yung price nito ng ating compact horn na bagong bili, ito, magkasing price lang sila. Mas mura pa nga ito ng halos 10 piso. So sa likod naman pala pare ko, kung halimbawa medyo hindi kayo gamay mag-wiring, ayan may diagram siya. Ayan. May diagram tong si compact horn sa likod ng kanyang box. Ayan. May kasama siyang diagram. Ngayon, so itatry natin tong ating kinabit na busina para marinig nyo na rin. Ayan. Kailangan natin syempreng andarin tong ating motor. Ito yung halo switch natin mga pare ko. Pag naka-stack lang siya na ganyan, pag hindi mo siya pinindot, ang tutunog nito, itong stack na horn natin. Itong original na busina. So kapag ito naman pinindot ko ng ganito, ayan,
Pag nakalubog na siya mga pare ko, ang tutunog itong ating loud horn. So ngayon, para testing natin, kailangan natin siyempre ibusina yan. So ngayon mga pare ko, start natin itong ating motor. Ayan. So ito yung ating busina. So hawakan ko muna to kasi hindi pa to naka-fix. So ngayon mga pare ko, ito yung ating horn. Ito yung ating stock loud horn. At ito yung ating halo switch. So kagaya ng sabi ko sa inyo, kapag hindi ko siya pinipindot, pag nag-horn ako, stock pa rin. Ito yung tumutunog, itong stock pa rin. So ngayon, pag ito naman dinihin ko mga pare ko, iilaw to. Medyo nagbibling din siya. Ito. At ang tutunog naman itong hawak kong busina. Ito yung mga pare ko yun. Ayan. So ngayon, yung rapid horn, ito yung mga pare ko, siya yung nagko-control. Na kapag dinihin ko yung busina, naglalabas siya ng putol-putol na current na kuryente. Ganito siya mga pare ko yun. Ayan. Yun yung function nitong Shinigawa. So depende sa bilis ng busina ninyo na gusto nyong palabasin. Ito yung pinaka-controlin yung mga pare ko. Ito, tukusan mga pinay. Ito siya mga pare ko. Itong boto na to, kung nakikita nyo, pipihitin nyo lang to. Pwedeng padagdag, pwedeng pabuwas. Depende sa bilis ng gusto nyo. So sa akin kasi, ito yung gusto kong tunogan yan. Ayan yung tunog ng ating compact horn. So ito yung nagbibigay ng trigger. Kaya yung busina natin nagra-rapid. So ito si Shinigawa. So ngayon, ito lang yung ating compact horn mga pare ko. Sa ngayon, ayan lang may share ko sa inyo mga pare ko. At sana, kahit pa paano is nasundan nyo or nakapagbigay ng kunting ideya dun sa mga nagbabalak mag-wiring. So, halimbawa naman meron tayong hindi na ipaliwanag ng maayos or hindi ko na-discuss ng malinaw sa inyo dito sa aking simpleng diagram, comment nyo lang mga pare ko. Ito yung ating diagram. Ipo-close up natin. Ayan. Sakaling meron akong hindi na ipaliwanag sa inyo ng maayos mga pare ko, comment down below nyo lang. Pwede natin gawa ng another video. At sana may paliwanag po sa inyo ng maayos. Ayan yung ating diagram. Pwede nyong kopyahin. Halimbawa man, okay lang, walang problema. So, sana maintindihan nyo rin. At ayun, so sa ngayon, itong ating motor, ayan, so open siya. Ibabalik muna natin siya sa dati. So siya nga pala mga pare ko, ang magiging setup nitong horn natin is ganyan. So ito yung final na setup niyan mga pare ko, ganyan. So itatali lang natin ito dito ng cable tie na malaki. Tapos ito naman ang ating Shinigawa interrupter relay at yung ating relay. Dito natin pinili sa lugar na to, sa may ilalim ng ating speedometer panel. Kasi hindi siya masyadong prone sa tubig ulan. So although mababasa din siya, pero hindi ganun siya lala yung kanyang tubig na makaka-apekto sa kanya para magkaroon siya ng mga grounded naman. So sa ngayon, ibabalik muna natin yung ating cover para maayos is tingnan. So ayan, naikabit na natin yung dibdib natin mga pare koy. So ayan, naikabit na natin yung dibdib niya. So ito namang ating harap sa taas ang ikabit. Yan mga pare koy, na-set up na natin yung ating compact horn. So ganyan siya, tali na lang yung kulang. Itatali lang natin yan ng maayos. So ganyan siya mga pare ko. At syempre yung wiring niya, eto siya. Ito yung ating electrical harness. Ayan. Ganyan siya. So kailangan medyo may allowance, may mahaba ng konti. Ito yung papuntang halo switch. Para anytime na magustuhan nyo kung saan nyo ipwesto ulit yung ating halo switch, aabot pa rin yung ating wire. So ganun din sa ating horn. Kung gusto nyo hanapan ng ibang location yung ating compact horn, ayan. So pwede at mahaba siya. Ayan. So ganyan ang pwesto niyan mga pare ko. So eto, yan yung final setup natin. So ibabalik natin yung cover natin sa headlight para malinis na siya tingnan. Yan mga pare ko, ikabit na natin yung ating pangilalim. So ating araro, ayan. So ngayon, mukha na lang yung pinakang headlight. Ito mga pare ko, kailangan nyo ng ganito kalaking cable tie. So eto, 24 by 15 yung kanyang size. So ito mga pare ko. So ito na yung kanyang final na pwesto. Itatali lang natin to ng cable tie. Kaya kailangan nyo ng malaking cable tie para hindi ito papalag. Ayan. Tali lang natin siya. Yeah. Nalayan nyo, ito may butas. Ayan o.
i-shoot nyo lang yung cable tie nyo. Ayan. Para maitali nyo ng maayos. So, ayan yung kanyang pwesto. Ayan. Ayan, saktong-sakto lang yung haba nito. Ayan. Tapos dito rin sa kabila. So, ito mga pare ko, ayan. So, umaalog ng konti kasi hindi pa natin totally naigpitan. Ayan. Isagad na natin. Ayan. So, ayan yung pinakang pwesto niya mga pare ko. So, yung wire natin, ganyan yung magiging forma niyan. Kapag natakpan na natin. So, ganyan siya mga pare ko. Ayan. So, itong horn na to, wala tong alog. So, alam ko tatanungin nyo kung hindi ba to sa sayad. Hindi yan sa sayad mga pare ko, napakalayo niyan. Ayan o. Ang layo niyan. Kaya pag nilagay natin yung V-cover natin, isaktong-sakto lang yun dyan mga pare ko. So, saka yun, ilalagay natin yung mukha para makita nyo na rin. So, ito na ngayon mga pare ko. Ayan yung pwesto niya. So, syempre, alam ko mag-worry kayo kasi naka-usli siya. Baka isipin nyo, sasaya dito. Hindi mga pare ko, 0-0 siya. So, ilalagay natin to. Ayan. Swak na swak siya pag nilagay natin tong panel. Ayun. So, saktong-sakto lang siya mga pare ko. So, ayan na. Ganyan na yung setup na nating horn. So, hindi naman nasagabalan. So, titistingin natin ulit. Ayan. Paanda rin natin yung ating motor. Ayan. Siyempre, stock horn. At loud horn. Ayan. At siyempre may rapid horn. So, ayun. So, yun lang mga pare ko. At sana nakatulong mga pare ko. Sakaling gusto nyo man magpagawa, ayun. Pwede nyo akong kontakin mga pare ko dito sa ating Facebook page at sa ating YouTube account. So, comment down below lang mga pare ko kung may mga gusto kayong katanungan or gusto kayong ipagawa na vlog, halimbawa mini driving light or ano pa man, comment down nyo lang mga pare ko. So, gagawa natin yan ng simpleng vlog. So, ngayon, ito na lang muna yung ating may share mga pare ko. At syempre, hanggang dito na lang tayo at ride safe mga pare ko. God bless everyone.